December 31 nga, pag out galing sa trabaho ay busy na nga ako mag-prepare para sa ihahanda namin para sa pagsalubong ng medianoche. Hindi rin pala talaga basta-basta ang pagluluto sa araw ng pagsalubong. Ito nga pala ay aking first time na gagawin sa buong buhay ko, ang mag-prepare ng mag-isa sa aming ihahanda. Madalas kasi kapag ka New Year ang nagluluto talaga yung ate ko or yung biyanan ko. Pero this time, it's my time to shine dahil dito sa Montalban gaganapin ang New Year at pupunta ang aking biyanan. Syempre, bisita natin siya kaya tayo ang maghahanda ng pagkain kakainin niya. Palagi na lang kasi siya nagpe-prepare ng aming kakainin lalo na kapag uuwi kami sa Bulacan. So ito nga ang ating first menu, ang macaroni fruit salad. So nilagyan ko to ng maraming cheese para more cheese, more chances of eating. Huy, iba yun, Gina. So ngayon ko nga lang to na-edit dahil nga masyado tayong na-busy, pero sabi ko kailangan ma-edit to para naman meron tayong pang-memory. Huy! Pang-memory na nga laang dahil nga wala na tayong monetization. Yeah. At nilagay ko na nga yan sa ref kasama ang cellphone ko. Huy, tinanggal ko din naman yon. Pero ang second menu natin ngayon ay lumpiang Shanghai. Bilib nga ako sa mga nanay na busy magluto kapag ganitong handaan dahil napakarami ng kanilang niluluto. Isang putahe pa nga lang ay nakakapagod na, yung paghiwa-hiwa lang ng ganyan ay mahirap na. Pero dahil nga mahal tayo ng mga magulang natin ay pinaglulutuan nila tayo ng masasarap. Kaya i-appreciate natin yung bawat luto na binibigay sa atin ng ating mga nanay. Kasi darating nga yung panahon na hindi na tayo ipagluluto at hindi na tayo kayang ipagluto ng ating mga magulang. Kaya bata pa nga lang tayo, dapat matuto na nga tayo magluto dahil hindi habang buhay kasama natin ang ating mga magulang. May mga pagkakataong malayo ang ating tirahan sa kanilang tirahan, kaya hindi natin sila makakasama habang buhay. Dahil nga bubuo rin tayo ng sarili nating pamilya at magkakaroon tayo ng mga anak, kaya kailangan nating matutong magluto dahil kung hindi, magugutom ang ating mga anak. Kinakailangan din talaga matutong magluto dahil una pa lang ay meron tayong panganay na anak na kailangan paglutuan at kumain bago makapasok sa kanyang trabaho. Oh, kilala nyo na kung sino yung panganay, di ba? Uy, gets nyo na yon, alam nyo na yon, promise. Eh nakakataba naman talaga ng puso na kapag pinaglutuan natin sila ay mauubos at mauubos nila. Walang sayang, di ba? Malakas kasi silang kumain. Uy, joke lang yon. Uy, Gina, wala nang bawian yon. Charat! Ganyan din ba kayo gumawa ng Shanghai? Ako kasi ganyan. Pinaghahalo-halo ko lang yan at pagkatapos tsaka ko siya igigisa para lutong-luto na, para konti na lang ay piprito lang natin siya ng mabilisan. Ganyan nga lang ang aking ginagawa. Hindi ko alam kung kayo ba ay ganyan din gumawa ng lumpiang Shanghai, pero ako ganyan kasi talaga ako gumawa. Mabilis lang naman talaga kasi ang pagluluto nito at pagkatapos nga nito ay papalamigin mo lang yan at pagkatapos ay ibabalot sa wrapper tapos na. Ipiprito mo na lang kung kailan mo gusto iprito. At mabalik nga tayo sa paghanga ko sa mga nanay na nagluluto kapag gantong karami ang kailangan lutuin. Hindi nga biro talaga dahil nga may time na pwede kang mapasma habang nagluluto. Kaya sa pagkakataong ganito, kailangan ay kakampi mo ang iyong asawa dahil ikaw ang tagaluto at siya naman ang tagahugas. O diba? Patas lang. Hindi ka naman kasi talaga si Wonder Woman, kaya kailangan kang tulungan din ng iyong asawa sa paghuhugas man lang. Mas mapapadali kasi ang mga gawaing bahay kung tutulungan tayo ng ating mga asawa. Diba nga, ika nila, teamwork dapat kasi may mga bagay na hindi kaya ng isa. Kaya dapat tulong-tulong para mabilis ang buhay. At eto na nga, dumako na tayo sa ating third menu, ang Maha Blanca. So nilagay ko na nga dyan ang ating gata. Dalawa nga palang pakete ang aking nilagay dyan. Pagkatapos nilagay ko na nga din ng evaporated milk. Then nilagay ko na rin ng condensed milk. At kapag katapos nga ilagay ang condensed milk, ilalagay na rin natin yung ating whole corn. Sinama ko na rin yung sabaw para lumasa din siya. And nilagay na nga rin natin yung cream of corn. At syempre, huwag kalilimutan ang ating all-purpose cream. So, dalawa nga palang pakete rin yung nilagay ko dyan para mas creamy ang ating Maha Blanca. At pagkatapos nga ay imekos-mekos natin ng tama ang ating mixture para balanse nga ang kalalabasan ng ating maha. At iset aside lang natin yan. Pagkatapos nga ay gumawa na tayo ng ating Slurpee o ang cornstarch. Nilagyan ko nga lang to ng fresh milk para mas masarap. At kapag ganyang kumukulo-kulo na ang ating mixture ay pwede na natin ilagay ng dahan-dahan ang ating Slurpee. Ayan, kapag ganyan na hinaan na yung apoy,
kumukulo na siya, pwede natin ilagay yung cornstarch dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ilalagay Yan. Habang nilalagay yung cornstarch, hahaluin siya. And mararamdaman mo magiging sticky na siya, kaya tuloy-tuloy lang yung paghalo. Okay. Tuloy-tuloy lang sa paghalo. Nasa mahinang apoy lang tayo para hindi agad tumigas yung ating maha. Ayan, medyo nararamdaman ko nang tumitigas na siya or nagiging sticky na siya at mahirap na siyang haluin. Mabilis lang naman gumawa ng maha. Dito lang sa part na to medyo critical stage. Kasi patigas na siya ng patigas. Ayan o. Ayan o. Medyo naging sticky. So, mahinang apoy lang tayo. Ayan, medyo nakakangalay na siya. Ayan na siya, oh. Nagaganyan na siya. So, make sure lang na ready na yung lalagyanan ninyo para pag tumigas na siya or nag-sticky na siya, diretso lagay na sa lalagyanan. So, ayan. After ilang minutes, sticky na siya. Konti na lang. Pwede na natin to ilagay sa lalagyanan. Wow. Sarap. Siguro pwede na to. Ayan, salin na natin sa lalagyanan. Ito nga pala yung second time ngayong December na gumawa ako ng maha. So, yung una nga palang try ko ay nasarapan naman yung mga kumain. Kaya sabi ko, kailangan maihanda ko to ngayong New Year. Sabi ko nga sa sarili ko, ay kailangan maipatikim ko to sa aking biyanan dahil nga bagong-bago to sa aking mga putahe. Yung una nga pala nagustuhan niya ay pang-apat na putahe ang sinigang sa miso na ulo ng salmon. Real quick na nga, naluto ko na nga ang salmon at habang niluluto ko siya ay niluluto ko na nga rin ng kaldereta. Uy, ito nga pala ang pang-limang putahe na ating nagawa. Hindi ko na nga rin na videohan ang step by step niyan dahil nga nagmamadali na nga ako. At alam ko rin naman na alam nyo na kung paano tulutuin. Ako kasi nag-aaral pa nga lang ng pagluluto niyan. At dito na nga tayo sa pang-anim na putahe. At ang pinaka-paborito ko sa lahat ng aking niluto. O diba, libreng-libre yan dahil dala yan ng ating biyanan galing sa Zambales at Bulacan. And last but not the least at pang-pitong putahe natin ay ang ating sotanghon. Ito ay first time ko nga din gumawa ng sotanghon. Hindi nga talaga ako marunong gumawa ng pansit pero nagawa natin yan. Salamat na lang talaga sa mga reels na napapanood ko, may napaggagayahan nga tayo. May pang-walo nga tayong putahe pero hindi ko na siya naluto. Sabi nga ng biyanan ko, wag na daw dahil nga baka masira lang. So, carbonara nga pala yung lulutuin ko. Pero hindi natuloy, pero meron tayong pangwalo, ang inihaw na bangus at tilapia. At yung iba nga dyan ay bigay nga sa atin ng ating kapitbahay. Happy New Year! Ay! Happy New Year! Nakikinood nga lang tayo sa fireworks ng ating mga kapitbahay. So, ayun lang. Sabay-sabay na. Kapay. Wow! Sirain daw. Yaya mani. Maapel mo yan ba? Ngayon siya yung bukas nung bukas. Ayan, may pen. May nakasingin kita. Open. Wow!
Han, bili na ng motor. Pwede tayo magmotor ah. Yay! May paampa. Eh, parehas pala. Pareha tayo. Okay, okay. Open. Ano yun eh? Wow, dami! May naka... Dami! Thank you! Ay, pang isda. Panglagay sa ano Han, aquarium. With, ano na, Mas malaki na. May ang aking bag. Thank you sa inyong dalawa. Ang cute naman nito. Eh, ito yung lumalangoy. Yung ano siya. Ito kayo kay Lailin. Yung nakalutang palahati. kailangan ko ng malaking aquarium. Para mailatag sila. Ang cute. Motor na lang kulang. Pwede na mag-rider. So, ayun lamang po. Maraming salamat sa patuloy na nanonood ng ating mga videos. At hanggang sa susunod na video, maraming salamat. Kamsahamnida. Waka waka bye-bye. At kapag umabot ka nga hanggang sa dulo ng video na ito, mag-type ka naman dyan ng ang paborito ko nga po, Gina. So, ayun lamang. Bye-bye.